Bago ka palang napapadpad dito sa aking YouTube channel ay para sa iyo talaga ang video na to. Kung gusto mong kumita ng malaking pera, gusto mong mag-apply sa ibang bansa, ay hindi ka nagkakamali ng pinapanood. Nasubukan mo na ba na mag-apply sa ibang bansa pero hindi ka natanggap? Dahil sila nga ay mahigpit pagdating sa height. Meron dyan, ibang bansa may height limit. At meron din sa ibang bansa na bawal din ang late registered, ang birth certificate. At meron din na bawal ang may tattoo. Kaya ang hirap talaga mag-apply sa ibang bansa. Nandyan na yung kailangan pang ipa-red ribbon, yung mga diploma, mga Form 137 nung high school, kailangan pang kunin sa school ninyo at ipapa-red ribbon pa. Napakaraming requirements na kailangan nila. At nandyan din yung kailangan ay may working experience ka na 1 year sa isang company bago ka mag-apply sa kanila. Pero ito talaga yung bansa na hindi ka tatanggihan. Dito sa South Korea, kung ikaw ay mag-a-apply, ay walang height limit, walang weight limit, walang pinipili na kasarian, bakla ka man o tomboy. Kahit elementary graduate ka or high school graduate o college graduate, ay pwede kang mag-apply dito sa South Korea kahit na wala kang diploma, dahil wala naman silang hinihingi na diploma dito sa South Korea kung ikaw ay mag-a-apply. At pwede rin dito ang may tattoo, kahit may almoranas, pwede rin yan dito sa South Korea. Basta humanap lang kayo ng medical clinic na hindi nagpapahubad. Yung iba kasing medical clinic ay kailangan pa ng physical examination, yung pahuhubarin pa kayo, papatuwarin pa kayo. Kaya ang payo ko dun sa may mga almoranas ay humanap kayo ng medical clinic na hindi na nagpapahubad. At ingat-ingat lang kung sakali mang makapunta na kayo dito sa South Korea. Alam nyo naman, ang maanghang na pagkain ay bawal yan sa may almoranas. Ang mga pagkain pa naman dito sa Korea ay halos lahat ay may sili. Kaya pagdating nyo dito, kung kayo man ay ma-hired at kayo ay may almoranas, ay iwas-iwas na lang doon sa pagkain na maanghang. Ito yung pinaka-importante kung gusto nyo mag-apply dito sa South Korea. Kung may mag-aalok man sa inyo na ang sasabihin ay hindi mo na kailangan mag-aral ng Korean language para makapag-apply ng factory worker dito sa South Korea, aalokin nila kayo na case hindi na raw kailangan mag-aral ng Korean language. At kumbaga sasabihin nila direct hired at hihingan kayo ng pera, ay huwag kayong maniniwala doon dahil yan ay scam. Tapos doon naman sa mga KLC o mga Korean Language Center, ang trabaho ng mga yan o ang magagawa lang ng mga yan, ang mga KLC ay hindi yan nagpapaalis. Ang ginagawa lang nila ay tuturuan lang nila kayo na mag-aral ng Korean language at i-guide nila kayo kung paano ang proseso ng pag-a-apply dito sa South Korea. Hindi agency ang mga KLC or yung mga Korean Language Center. At gagawin ko ng example itong nangyari sa akin dati nung gusto ko nang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, kasi nga hindi na sapat yung kinikita ko dahil hindi na halos ako nakakabayad sa bahay. Kahit may overtime ay wala pa rin, kapos pa rin dahil ako nga lang yung nagtatrabaho. At kung pagtatrabahunin ko naman yung asawa ko ay wala rin mangyayari dahil yung kikitain niya ay ibabayad lang namin dun sa mag-aalaga ng anak namin. Kaya ang sabi ko sa kanya ay huwag ka na lang magtrabaho at ako na lang yung gagawa ng paraan. At ito nga yung nangyari sa akin, sa kagustuhan ko na gusto ko agad makaalis, ay nag-apply una ako ng Taiwan. Hindi ako natanggap dahil may height limit. Dahil ang height ko lang ay 5'2" lang ako. Ang height ko. Tapos nag-apply naman ako ng Japan, hindi din ako natanggap dahil late registered ang birth certificate ko. Bawal sa Japan ang late registered ang birth certificate. Tapos ito, nakapag-apply din ako kasi yung mga katrabaho ko dati, ang sabi nila ay nag-try din kami na mag-apply sa Canada,
Ang sabi sa golf court daw kami magtatrabaho. At yung isa naming katrabaho nga, yun ang nagsabi sa amin na may kakilala daw sa kesyo sa immigration na ganyan-ganyan. At makakapasok daw kami ng trabaho sa Canada. Ayun ang nangyari hanggang sa lagi kaming uma-absent sa trabaho. At pumunta nga kami ng kumbaga may agency raw. Pumunta pa kami ng Quezon City yata yun. At nung hiningan kami ng pera na processing fee daw na 3,000 at nakapagbayad nga kami. Bandang huli nung nagpa-medical na kami, ang nangyari ay hindi na halos namin makontak yung agency at palipat-lipat na rin ng lugar. Yun pala ay na-scam na kami. Tapos yung iba, yung isang kumpare ko ay nakapagbayad na ng may lagay na 32,000. Nangyari sa kumpare ko ay hindi na nakuha yung kaya mag-iingat kayo. Ang hirap na nga ng buhay, na-scam pa. Tapos ito nangyari, talagang hindi pa rin ako sumusuko at nagtanong-tanong ako kung saan, kung kanino. Hanggang sa may isa akong katrabaho na nagsabi sa akin na pwede yan sa South Korea basta may passport, walang problema kahit late registered ang birth certificate. Yan. At ang ginawa ko nga noon para makasigurado ako dahil ayaw ko na maloko ay pumunta ako ng DMW. Doon ako nagtanong ako kung pwede late registered ng birth certificate. At nagtanong din ako kung paano ang proseso ng pag-apply at kailangan daw mag-aral ng Korean language para ipasa ang EPS topic exam. At yun, napatunayan ko at naliwanagan ako at pumunta nga ako ng KLC at nag-inquire din ako, umattend ako ng orientation. Kaya doon sa mga gustong mag-apply dito sa South Korea, ang payo ko sa inyo ay umattend muna na kayo ng orientation sa mga Korean language school para maliwanagan kayo. At pwede nyo ring panoorin ang video ko na yan para magkaroon kayo ng idea kung anong step by step ng pag-apply dito sa South Korea. Idagdag ko na rin ito dahil nung time na nag-apply ako ng Japan, dahil nga bawal ang late registered ang birth certificate, parang nasisi ko pa yung mga magulang ko. Dahil bakit ako yung bunso, ako pa yung na-late registered. Sabi ko noon, bakit ganon? Parang sinisi ko pa yung magulang ko. Sana ay nakaalis na ako pupunta ng Japan kung hindi late registered ang birth certificate ko. Pero nung bandang huli ay napag-isip-isip ko na hindi pala ako para sa Japan. Para dito pala ako sa South Korea. Kaya yan, kumbaga kapalaran talaga yan. Mahanap mo ang kapalaran mo kung gagawa ka ng paraan. Hindi lalapit yung kapalaran sa iyo. Kailangan mong gumawa ng paraan para mahanap mo yung kapalaran mo. At pasensya na kung minsan ay paulit-ulit itong mga sinasabi ko sa video ko. Meron kasi mga bago na napapadpad dito sa aking YouTube channel na mga nagtatanong at naisipan ko ring gawan ulit ng video. Doon sa mga nagtatanong na kung ano yung mga bawal dito sa South Korea ay ito yung announcement ng DMW. Tingnan, basahin nyo na lang yan o kaya screenshot nyo na lang. Yan ay tungkol sa registration. Ang sabi dyan ay yung mga bawal magrehistro para sa EPS topic exam ay yung may mga nakakahawang sakit, yung may putol ang daliri, yung may color blindness. Basta sa nakakahawang sakit. Kung ikaw naman ay walang nakakahawang sakit at kaya mo namang magtrabaho, ay walang problema yan. Pwede kang mag-apply dito sa South Korea. Dag ko na rin to, maliban dito sa South Korea, kung mag-a-apply ka sa ibang bansa ay ang mahirap kasi dyan, minsan palakasan talaga Kung may mga kakilala ka sa agency, ay mabibigyan ka nila ng pabor, ang hirap din ng ganun. Pero dito sa South Korea, ay walang palakasan dito. Sariling sikap talaga. At walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang. Ang pinaka-importante talaga, ang first step, unang hakbang sa pag-apply dito sa South Korea, ay kailangan nyo munang mag-aral ng Korean language. Ang pag-aaral ng Korean language ay yan ang pinakasusi para kayo ay makapagtrabaho dito sa South Korea. Kaya kayo pinag-aaral ng Korean language dahil may exam. Yan ang tinatawag na EPS topic exam. Kailangan niyang pagdaanan kung kayo talaga ay gustong mag-apply ng factory worker dito sa South Korea. At syempre, huwag kakalimutan, unahing kuhain
ang passport. Bago kayo mag-enroll o kaya bago kayo mag-aral ng Korean language, ay kailangan nyo munang kumuha ng passport. Napaka-importante niyan. Hindi kayo makakapunta sa ibang bansa kung kayo ay walang passport.